Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay seeing. Sa paglalakbay natin sa linggong ito ng Adbyento, isang salita ang tila ginagamit ng Diyos upang pukawin ang ating puso. Pagkakita, to see or seeing. Hindi lang ito pananaw, hindi lang paningin, kundi pagkakita. Ang malalim na pagtanaw na nakikita ang Diyos, nakikita ang totoo, nakikita ang sarili, at nakikita ang pag-asa kahit sa gitna ng dilim. Sa Ebanghelyo ngayon, may 2 bulag na sumusunod kay Jesus. "Maawa ka sa amin, anak ni David," sigaw nila. Hindi nila nakikita ang daan, hindi nila nakikita ang mukha ni Jesus. Hindi nila nakikita kung saan sila hahantong. Pero may isang bagay silang nakita ng mas malinaw kaysa sa karamihan, kung sino si Jesus. At dahil doon, hindi sila tumigil. Sinundan nila siya kahit papaano, kahit pa hindi nila nakikita kung saan sila pinapatungo. Mga kapatid, ito po yung hiwaga ng pananampalataya. May mga taong may 2 mata pero bulag naman ang puso. May mga taong walang pisikal na paningin, pero mulat ang kanilang kaluluwa. Ang 2 bulag na ito ay hindi humingi ng detalye, hindi humiling ng paliwanag, hindi nga nagdemand ng pruweba. Hiningi lang nila ang awa ng Diyos. At dahil sa awa nagsisimula ang tunay na pagkakita. Nang tanungin sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayong magagawa ko ito?" Ang sagot nila ay payak, ngunit malalim. "Opo, Panginoon." At dahil sa kanilang pananalig, nabuksan ang kanilang mata. Ngunit higit pa sa pisikal na paningin ang ibinigay sa kanila ni Jesus. Binigyan sila ng bagong pananaw, bagong lakas, bagong buhay. Ito yung paanyaya ng Adbyento. Magpatingin. Tanggapin na may mga bahagi ng buhay natin na bulag. Bulag tayo minsan sa kabutihan ng Diyos dahil masyado tayong nakatingin sa ating sugat. Bulag tayo sa pangangailangan ng iba dahil abala tayo sa sarili nating problema. Bulag tayo sa pag-asa dahil nakatutok tayo sa ating mga takot. Bulag tayo sa katotohanan dahil ayaw nating makita kung saan tayo nagkamali. Bulag tayo sa pag-ibig dahil nanalo yung tampo, galit o pagod. At may mga pagkakataon na bulag tayo sa direksyon dahil hindi natin makita ang plano ng Diyos. Ngunit hindi nagtatapos sa pagkabulag ang ating kwento. Ang Adbyento ay panahon para ipanalangin ang biyaya ng pagkakita. Sabihin natin kay Jesus, "Panginoon, buksan mo ang aking mga mata." Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya'y Diyos na nagbubukas, hindi nagsasara.
Sa panahon ng paghihintay, hinihintay din tayo ng Diyos na magtiwala. Katulad ng dalawang bulag na kumakapa pero lumalakad. Sumusunod kahit walang nakikitang daan. Nagdarasal kahit tila walang tugon. Ang tunay na pagkakita ay hindi palaging malinaw mula sa simula. Minsan nagsisimula ito sa kagustuhang makita ang Diyos kahit malabo pa. Pero ang mahalaga, hindi tayo titigil. Hindi tayo hihinto. Hindi tayo bibitaw. Ang tatag ng dalawang bulag ay nakalulupig. Sinundan nila si Jesus hanggang sa loob ng bahay. Hindi sila napagod. Hindi sila nahiya. Hindi sila sumuko. Ganyan ang taong gustong makakita. Handa siyang humakbang kahit hindi niya nakikita ang lahat. Mga kapatid, ang panahon ng Adbyento, ang liwanag ay dumarating ng dahan-dahan sa panahong ito. Isang munang kandila, isang maliit na sinag, isang maliit na pag-asa. Ang Diyos ay hindi agad dumarating bilang malakas na ilaw. Kadalasan siya ay lumalapit sa ating unti-unti, sa bulong, sa katahimikan, sa panalangin, sa simpleng kabutihan. Nasa atin kung bubuksan natin ang ating mga mata para makita siya. Kung tatanungin mo ang sarili mo, ano ang hindi mo nakikita sa buhay ngayon? Ano ang itinuturo ng Diyos na ayaw mong tingnan? May pagkakasala bang kailangan mong harapin? May taong kailangan mong patawarin? May biyayang hindi mo napapansin? May pag-asa bang ayaw mong yakapin dahil takot kang mabigo? Ang dalawang bulag ay sumigaw, naghanap at sumunod. Sa huli, nakita nila ang liwanag. Ang tunay na himala ay hindi lamang pagkakaroon ng paningin. Ang himala, mas malalim. Nagkaroon sila ng pananalig na nagbukas ng puso nila bago pa man bumukas ang kanilang mga mata. Mga kapatid, sama-sama tayo magnilay. Saang bahagi ng buhay natin tayo nagiging bulag? Sa presensya ng Diyos? Sa pangangailangan ng kapwa? Sa katotohanan tungkol sa ating sarili? Ano ang inaanyayahan ng Diyos na makita natin ngayong panahon ng Adbyento? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo po ang mata ng aming puso. Sa aming pagkabulag, akayin mo kami. Sa aming takot, palakasin mo kami. Sa mga bagay na hindi namin maintindihan, turuan mo kaming magtiwala. Sa unang linggo ng Adbyento, bigyan mo kami ng biyaya ng tunay na pagkakita upang makita ka namin sa bawat sandali, sa bawat tao, at sa bawat pagsubok. Amen. Palain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.